Hey, what's up guys? It's me Marlon, Just for Fun TV. Welcome sa ating YouTube channel. So for today's video guys, ayan, magandang araw ngayon, magandang panahon. Medyo malamig pero nawawala pagka maandar na tayo, pagka nagpipedal na. This is our first time riding a bike ngayong taon na to mga lods. Ito yung pinaka first ride natin ngayong 2024, ayan. Mula dun sa amin kanina, nakisang oras tayo. So nandito na ako ngayon sa dati kong company, dito sa dating lugar ko mga lods. Ayan, tignan nyo. So ito yung Happy Land na tinatawag dito sa Paltan. Kilala to ng mga EPS. Pag sinabi nyo yung Happy Land dito sa may Paltan, ito yung pinaka landmark mga lods. So ayan, sauna to mga lods, sauna. Tapos dito sa gilid merong gym, tapos may mga restaurant sa baba. So itong lugar na to pababa, pupuntang Namyang yan mga lods. Namyang, ayan. Ito yung pinanggalingan natin doon sa, ayun doon, Hyangnam mga lods, Hyangnam yung pinanggalingan natin. So galing tayo ng Hyangnam, nandito tayo sa Paltan. So pupunta tayo doon sa dating company ko mga lods. Pasyalan natin kung ano nang itsura ngayon. Ayan guys, nandito na tayo sa dating company ko. Malapit lang no, malapit lang doon sa nalipatan natin. Bali isang oras lang kung ibabike natin. So ayan, ito yung dating pinagtatrabuhan ko dun sa mga tropa natin, yung mga loadie natin dyan na hindi nakakalam na dito ako nanggaling dati. So ayan, pakita ko sa inyo yung dating trabaho natin at yung dating company natin. O ayan mga lods, kung natatandaan nyo dun sa mga vlog natin, ayun yung truck na ginagamit namin, ayun yung product namin, ayun yung mga ano na yun, ginagawa dati. So ito yung factory na pinagtatrabahuhan ko dati mga lods. So dito tayo dati nagtatanim. Ito yung paligid na to. Pero nakakalungkot lang mga lods kasi ngayon wala na yung mga aso dito. So yung pinakamatandang aso na natira, na dito nakatira mga lods, namatay, yung pinapakain natin dati. So ito na yung dating tinataniman natin mga idol. Yan yung paligid na yan. Diyan ako dati nagtatanim. Ayan. So yung natin, yung bagong nakatira dito ngayon, ayun. Annyeonghaseyo. So siya yung pumalit sa atin dito mga lads, si Bro Mandy. Ayan. Nagiging pa yata. Musta na? Hindi ko makikilala dyan sa kapugian mo. Ayan. Wow. Siya yung kapalit natin dito mga lods. Nag-loud shout out. Ayan, Agnes. Si Mandy na poging-pogi. Ayan. So, ayan mga lods, yung pumalit sa atin dito. So, apat na buwan na siya mga lods. Ang dami niya reklamo. Yung mga reklamo natin noon dito sa amo natin. Yung dahilan kaya din tayo umalis dito. Yun din ang mga reklamo niya. Ang daming gawa, ang dami niyang sinasabi. Alin ang pinapapinturahan niya? Ikaw. So ayan mga lods, yung container pinapintura sa kanya, ayan. Tapos ayan yung pinto pinapintura sa kanya, pati yung pinto ng bodega. So pati ito pinapapintura pa raw sa kanya. So yan ang sinasabi ko sa inyo noon mga lods, dito trabaho mo, all around ka rito. Tapos ikaw lang mag-isa, yun ang medyo inayuhan natin dito. Puro buhatan din dito kaya sumuko tayo. So pagka walang trabaho dyan sa loob, walang trabaho sa factory, dito ka sa labas, hanapan ka ng trabaho. Plus ngayon, kagaya yan, taniman na naman. Ayan, trabaho mo yan sa bukid. Ayan, magtanim. Dilinis mo na, pinalinis sa'yo. So, dito tayo dati nagtatanim mga lods. Ayan, so ngayon, pag walang trabaho, yan, papagtanim mo na naman daw siya. Ayan, dito tayo dati nagtatanim mga lods. Ayan, yung gilid na yan, dyan ako dati nagtatanim ng mga sitaw, talong, ganyan. Tapos yung mga lettuce, yung mga pinapatanim ng amo ko. So pag walang gawa dun sa factory, diyan ako nagtatrabaho, nagtatanim. So all around tayo rito mga lods. Silipin natin mga lods yung dati kong trabaho rito. Pakita ko sa inyo. Yan yung mahirap buhatin, magbigat yan.
Ayan yung mga gawa namin dati mga lods. Ayan, mga PE foam na nilalagyan ng pandikit. Ayan. So kahit nasabihin mong foam lang yan, ayan, bigat yan pagka malalaki. Ito katulad nito, ito hirap dito ang isang tao mga lods. Hindi kaya ng isang tao to buhatin, maluluslus ka dyan. Ayan, pwede yan kung pupwersahin mo pero maluluslus ka dyan. Tapos napakalaki pa, hirap hawakan. So ito yung dating trabaho natin mga lods. Ito mga to mabibigat din to, kahit nasabihin mo na foam lang, mabigat din yan. Tapos iakit mo yan, ikaw lang mag-isa. Ikaw magpa-plastic niyan, ayan. Ikaw maghihiwa, ikaw magpa-plastic, ikaw magkakamada dyan. Ikaw pa magkakarga sa truck niyan. Yan ang trabaho natin dito dati mga lods. Kami nag-ayos ito ng bata. Ganito lang gusto niya. Huwag daw patungan ng ganon. Sabi Pero ni yung matanda gusto niya patong-patong. Ang hirap mag... tanggal. Tanggal. Nung patatanda talaga, gusto niya ako pinapahirapan. O yung bata, sabi ko, ipatong... Hindi, sabi niya, dito lang para madali. Sabi niya, o diba? Yung bata gusto niya maano lang, maalwan. Pero yung matanda gusto niya, patong-patong yan doon. Nung naubos na. Makahirap ang galing. Hirap tanggalin. Sasagal na dito. Patong-patong yan din, di ko maiwas. Napakabigat nito mga lods. Sabihin mo na siguro isang piraso nito nasa 150 kilos siguro. 150 kilos? Hindi lang. Kasi 3,000 meters yan. So yung papel na yun, kakarga yan dito. Iangat yan dito. Napakahirap. So ayan, yung dati natin trabaho. Siya yung pumalit sa atin dito mga lods. Yung mga reklamo natin noon, ayan, reklamo niya na rin ngayon. Mahirap dito mga lods kasi ikaw lang mag-isa. Walang kasama. Kung may kasama ka rito na at least dalawa kayo nabubuhat, okay lang. Kasi kung malalaking ganito yung gawa, ayan, tapos ikaw lang mag-isa, mahirapan ka. So kung titignan nyo, madali lang. Pero pag ikaw na yun nandito at gumagawa, susuko ka, aayaw at aayaw ka. So ayan mga lods, yung bahay dati nandun sa baba. Tapos yung paliguan natin nandito sa taas, pati yung CR. So dito ako dati nakatira. So pag maliligo ka, punta kayo sa taas. Ayan. Tapos yung bahay nandun sa baba. Dati sumasalok lang ako ng tubig dito. Ayun, kumukuha ako ng tubig doon. Tapos nung huli, nakakita ako ng hose. Ayan, nagkabit ako ng hose. Pupunta doon sa likod. Pupunta doon sa container. So ayan, yung dating bahay natin. Ayan, yung kusina natin nasa labas, ugasan ng plato. Pagka winter, hindi mo na magamit yan kasi sobrang lamig. Yung tubig dyan, yellow na. So, nag-iipula ako ng tubig dito. Ayan, parang Pilipinas style lang, oh. Diba? Tapos dyan ka maghuhugas pag malamig. Wala, mahirap. So, ito yung kusina ko dati. Maganda lang dito mga lods, walang bayad lahat, libre yung kuryente, yung bahay, walang bayad. So yun lang maganda rito. Kaya lang problema rito pagka winter mga lods, napakahirap, mahirap kumilos, sobrang lamig. Tapos yung CR layo. So yun ang problema sa mga container na bahay mga lods. Pagka winter sobrang lamig, pagka summer sobrang init. Tapos katulad nito, ayan, makikita nyo, expose siya sa araw, yung direct yung ano niya sa bubong. So kung meron sanang yero dyan sa ibabaw bago tong container, medyo malamig pa yan. Kaya lang pagka ganyan ng style, mainit yan, expose sa init ng araw. Pagka summer dito, sobrang init nito. So silipin natin sa loob. Ayan talaga. So ganyan style mga lods ng ano, container yan. So, tignan nyo, meron pang isda sana. Hiniter mo, naka-hiniter. So ito yung ano natin dati, yung mga bakal. So ito yung kwarto natin dati mga lods. Ayan, dito tayo nakatira dati. Diba? Malaki pa to kaysa dun sa yung container na pinakita ko dun sa factory. May container dun eh, pero malaki to. 1/4 lang yun, ay 3/4 lang yun eh.
So ayan, ganyan ang style ng mga container na pabahay mga lods. So ayan mga lods, ganyan dito sa Korea. Pagka okay lang mga ganitong container kung ikaw lang mag-isa. Kaya lang nung unang dating ko rito, dalawa kami rito, isang container. So nag-request kami ng isa pang container. Mahirap dito pagka container na nga tapos dalawa pa kayo sa kwarto. Mahirap. So kahit na ganyan, no, katulad nito, kahit na container lang, basta ikaw lang mag-isa, okay na yan. Ang problema lang, malayo ang siya. Mukha na ako. Sunod na lang pagka Ano kayo wala po? Okay. Okay lang. Okay lang. Sunod na lang. So ayan mga lods, ang dating trabaho natin. So yung kaibigan natin hindi nagre-reklamo na rin. So yung reklamo natin noon, hindi na reklamo niya rito kasi nga siya lang mag-isa. Tapos yung ugali pa nung sadyang natin dito dahil medyo matanda na, ayan, mahilig manigaw. Ayan, buti nga hindi na nagmumura ngayon eh. Dati nagmumura yan tapos naninigaw. So ayan mga lods, yung bike natin, ayan. Mula rito hanggang dun sa amin, 1 oras mga lods ang biyahe. 2 oras balikan. Pero hanggang dito lang yan ha. Pupunta pa tayo banda ron. So titingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Ayan, huling sulyap dun sa ating dating company. Dati napakaraming aso rito, napakaraming kulungan ng aso. Problema ko yung mga aso dito ngayon, miski isa wala na. Kasi yung iba pinatapon ni amo, tapos yung iba pinamigay, tapos yung huling matanda na naiwan na aso namatay. So wala na silang aso ngayon dito mga lods. So ayan, medyo mapusyaw pa yung kulay natin mga lods dahil galing tayo sa winter, hindi tayo naarawan. So mga 1 buwan lang nito mga lods, balugan na naman tayo. Diba? So totoo yung sinasabi nila na nakakapogi ang winter mga lods, diba? Dahil hindi tayo nasinaga ng araw. Pero kagaya nyan, summer na naman, sunog na naman tayo sa araw niya dahil sa kakabike natin, diba?